Yun, good morning mga kabataan Airsoft. Bali, meron tayong gagawing unit ngayon. Ito yung ENC 302 na unit ng isang napakatindi rin nating customer na sobrang dami ng collection tsaka ang dami na rin nakuwang unit sa atin. Ayan mga kabataan Airsoft, bali hindi lumalabas yung bala niya. Pumapatak lang ngayon. Tumutulo lang yung bala niya, hindi siya lumalabas. Tapos garargar din yung tunog niya. Ayun pumapatak lang yung bala niya. Gagawin na natin yan. Ayan mga kabataan Airsoft, bali nabaklasan natin yung gearbox. Yan, kung mapapansin nyo, malayo yung kanyang piston body. Ayan, dapat nandito lang sa loob yan. Ito pala, sa rin yung bearing. Ayan, nasira na yung bearing niya. Tapos ang na-recover ko lang ay dalawang ball bearing, dalawang bulitas lang. Ayan lang yung nakakuha natin. Tingnan natin sa loob kung may naiwan pa. Yon mga kabataan Airsoft, bali nabuksan na natin yung gearbox ni sir. Ngayon ito nga yung naging problema niya, yung kanyang bevel bearing. Bali nabasag yung kanyang bevel bearing, tapos dalawang ball bearing na lang yung na-recover natin. Ayan nasira siya. Papalitan natin ng bearing yan. Ayun mga kabataan Airsoft, bali meron pa tayong nakitang isang problema sa unit ni sir. Ito nga yung kanyang piston head. Nag-crack na yung kanyang piston head. Tapos yung kanyang rubber ayan nahati sa dalawa, nawala sa tamang posisyon, kaya hindi niya rin maibuga ng maayos yung bibis kasi nga natatakpan yung air nozzle. Kasi ang naging dahilan kaya nagkaganito yung unit ni sir, pinigilan niya kasi to yung air nozzle nung nilinis niya yung kanyang barrel. Ngayon ayan, nagdamay-damay na, nasira yung bearing tsaka yung kanyang piston at cylinder. Yon mga kabataan Airsoft, bali napalitan na natin yung kanyang piston head. Yan, may pinakuha sa atin si sir, buti meron siyang available, kaso yung isang kailangan natin, yung rubber ng cylinder head, wala si sir, pero ginawa natin yung diskarte. Nabuo na natin, buuin natin unti-unti, tingnan natin yung magiging result kung okay na ba to. Yan, bali okay na siya, pumuputok na ulit. Yun. Yung full auto naman ang ating susubukan. Yun, good na siya. Yan mga kabataan Airsoft, i-chrome test natin. Tingnan natin kung gaano ba siya kalakas, kung may nabago ba sa kanyang lakas. .415.9. Ayan, good na siya. 413.18. 417.4. Ayan, okay na yung unit ni sir. Bali ibabalik na natin sa kanya para magamit niya na. Ayan, tinip muna natin yung kanyang battery. Pa-testing lang naman, kaya pasamantala tinip natin. Kasi ilalagay din naman natin sa bagyan, kaya din natin nilagay sa loob ng butt stock. Ayan mga kabataan Airsoft, bali sasauli na natin sa may-ari to, yung ENC 302 na ginawa natin. Ngayon may pumalit agad dyan. Ito yun, yung Glock 17 na ENC. Mga kabataan Airsoft, bali umpisan pa lang sana natin gawin to, yung Glock 17 na to. Tapos minupunta ulit na isang kabataan Airsoft natin. Ito naman yung ipapagawa niya, yung WE T-Rex niya tsaka yung kanyang Glock 17. Tirahin na natin yan para maubos na ang ating gawain. Ayan mga kabataan Airsoft, bali nagawa na natin yung kanyang Glock. Singaw lang yung magazine, pinalitan natin ng o-ring. Ayan, niremedyohan nila ng pandikit, kaso di pa rin umubra, kaya kinailangan na natin palitan ng o-ring. Ang pinalit nating o-ring ito, yung anti-freeze na o-ring. Isa sa base pad tsaka isa sa tornilyo ng kanyang base pad. Bali dalawang o-ring yung pinalit natin. Ayan, good na yung Glock 17. Ngayon ito yung T-Rex naman yung ating gagawin. Bali ang problema nito, nag-i-stack up siya, mahirap siya ikasa. Ayan yung problema. Ngayon pansin ko sa kanya, kahit makasama mo siya, hindi bumababa yung kanyang knocker valve. Ngayon alamin natin kung ano nga ba yung nagiging problema ng unit na to. Alright.